siya, naghahaming na siya. Nagalaw yung motor. Malaw rin yung motor niya, pero masyadong mabagal yung ikot niya. Ayan. Stable yung ikot ng motor. May diferensya ito. Buksan natin ang likod ng washing machine para ma-check natin ang kanyang brake. Baka mahigpit ang kapit niya, kaya bumagal ang ating spin drive motor. Okay pa naman, hindi kumapit ang brake niya. Meron pa kasing gap between sa brake pad at sa kanyang brake pulley. Tapos, ang brake cable niya naman ay hindi naman maluwag. Kasi, pag maluwag yung brake cable natin, kakapit ang brake pad sa kanyang brake pulley. So, ito na siya mga master. Binaklas ko yung motor sa kanyang brake pulley. So, ito yung motor niya sa ilalim. Ititest ko yan mga master para makita ninyo na yung motor natin ay bumagal na yung ikot niya. Ito na mga master, umikot na yung shaft ng ating motor. Yan. Makita ninyo, mabagal yung ikot niya. I-off muna natin at pagkatapos ay baklasin natin itong motor. At sakto din na dumating na yung motor na in-order natin sa isang online shop. Ito yung pamalit natin sa nasira nating motor. So bubuksan natin ito mga master. Ito siya. Mabuti naman dahil nilagyan ng sealer ng fragile yung box. Kasi pag wala, ihagis-hagis ito mga courier. Ito na yung motor, bago. Yung bago natin palit doon sa ating motor na nasira, i-test muna natin itong mga masyad. Ayan. Tapos may kasama pa itong kapasitor. Ang kapasitor niya pala ay 5 microfarad 450 volt AC. So ito siya. So ito na yung pamalit natin ng motor mga master. Kung makikita ninyo, meron siyang sticker dito sa gilid. Nakalagay ang kanyang data. Ang motor natin ay CBM Motor XDT 60F. Yan ang kanyang model. Tapos meron siyang diagram. Ang motor natin ay may tatlong wire, gray, green at saka blue. So sa diagram na nakalagay dito sa kanyang sticker mga master, sa data niya, yung gray at saka green ay
kakabitan ng kapasitor. Tapos yung blue wire naman ay ang kanyang line 2. So yung line 1 natin ay gray at line 2 natin ay blue. So tara, kabitan natin ng kapasitor para patest natin ang motor natin bago natin ilagay doon sa washing machine. Ito yung green. Tapos gray. Maglalagay tayo ng tape dito, ng electrical tape dito sa green na wire mga master, para iwas tayo sa kuryente. Tayo mga kuryente. Ito na, itest na natin yung motor natin. Isasaksak ko itong dalawang wire, yung line 1 at line 2 natin sa outlet, para makita natin kung iikot yung motor natin. So ito na. So ito na mga master. Ayan. Malakas yung ikot ng ating motor. Ayan o. So okay na. Kabit natin yung bagong motor natin. Idugtong na natin yung gray wire ng ating motor sa gray wire ng ating washing machine mga master. Pagkatapos, ang blue wire dito sa black wire natin. Yan, tapos na. Test muna natin. Ayan na. Umikot na yung motor natin. At napakatulin yung ikot niya. At walang ingay. Ayan siya. Mga master, magda-dry run na tayo ng ating dryer. Subukan natin yung bagong motor natin kung talagang maganda ang ikot niya. Ito na.
ikot ng ating motor. Malakas na.